Same thing with Colgate. Pag pinag-uusapan toothpaste, pabili nga ako ng Colgate Close-Up. Tama? Ang issue rito, eto, ang mga produktong yan, hindi na yung mawawala. Kasi, tumatakbo ang produkto. Kaya dito po, pag kami narinig kayo, punta kayo ng office, punta kayo ng branch, punta kayo head office, pabili ng ganito, walang stock. Di ba dapat dismayado kayo? Pero hindi po. Bilang isang negosyante, kailangan maging open-minded tayo. Ang sinasabi ko, simple lang. Pag walang stock, good sa inyo. Kasi nagmumove ang products. So, dun sa mga nakikinig, nakikita nila kagad yung, hindi na nila makikita yung negative. Ano ba yan? Galing pa ako ng tsukat-tsukang, wala palang ganito. Tama ba? Tama ba? Negative kagad yun eh. Ikaw ngayon apply, anong gagawin mo? Ay, ganun ba? Grabe naman sila, sabi nila maganda. Nag-iisa na nga lang ang downline mo bukas. Wala na kasi, inayunan mo dun sa negative eh. Tama ba ka? Sabi ng downline, apply, bakit ba naman ganito, bla 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 bla, walang produkto, ano ka ba good sign niya? Ang ibig sabihin ng bububang products. Kahit dito, nawawala. Dito, deodorant, saka lotion. Grabe. Kahit sa Manila, Grabe. kakaroon. Alam mo ba to, Pinkish Glow, ang tagal wala niya. Merong stock niya, bibili ka, hindi ka pagbibilan. Alam mo kung bakit? Nire-reserve sa mga package. Alam mo, grabe talaga. Ngayon, kung ikaw, hindi ka ganun ka-negosyante dahil na nakikita mo, dapat pagka bumili ka, meron. Abay, kahit naman sa aming tindahan, pag bumili ka, paborito mo, boy bawang. Hindi naman lahat ng oras may boy bawang eh. Yung iba, yung bawang na bawang ba yun? Diba? Meron naman, Sedi. Diba? O, tama. Ang mahirap, naghahanap ka yung Glutasoap, dahil wala, Glutamax ang bibilin mo. Hala ka, packaging pa lang namin, imported na. Diba? So, kailangan sa presentation may gano'n. Kailangan sa mga nakikinig, maramdaman nila kakaiba. Okay? So, yun yung lapulan. Now, ang issue rito, yan yung mga products. Ang tanong, paano ba magnegosyo kayo yan? Okay, simple lang. Sa PowerPoint, maganda kasi isa-isa yan. Ako. Sa iPad, hindi. Pero imagine, nasa PowerPoint tayo. Yung unang slide, nakalagay, okay, how to become an independent distributor. Ang offer ni Royal, kailangan maging distributor ka. It's all about distributorship. Now, paano ka magiging distributor? Number 1, attend the Royal Business Presentation. So, pagkatapos ng presentation na to, pagkatapos ng RBP na to, tapos na tayo sa number 1. Number 2, accomplish a distributor application form. Fill up ka lang ng form. At pagka ito ay isasubmit mo na sa cashier, a fee of 10 SGD will be collected. Magbabayad ka lang $10. 10 Singaporean dollars. Ngayon, pagka ako nagbayad ng 10 Singaporean dollars, ano makukuha ko? Bibigyan ako ng product o ng kit. Okay? Ang tawag nila doon sa Pilipinas, marketing kit eh. Dito hindi nakalagay marketing, tama, marketing kit din. An initial marketing kit and product sample ang nakalagay dito. Okay? So, kailangan pagka ikaw mag-RBP, hindi yung nagpipresent ka, pinipresentan ko si Jonah, nakaganon ako, a fee of 10 SGD will be collected for the application form that comes with an initial marketing kit and product sample. Saka nyo? Mastery. Kung hindi mo alam yan, simple lang, tagalugin mo na lang. Di ba? Magbabayad ka ng 10 SGD at bibigyan ka ng initial marketing kit. Ganun kasimple. Anong privilege? Kada bibili ka ng products, 10% discount ka. Kaya nga lang, mindsetting ulit. When it comes sa discount, when it comes sa sales, when it comes sa promo, gustong-gusto ng Pinoy yan. Nasa Singapore kayo. Maraming sales din ba dyan? Marami. Di ba pagka sale, hindi ko alam kung katulad dito sa Ireland, sa sale, pagka ang sale ganito, alas 2 sa madaling araw, open na yan. At yung alas 2 sa madaling araw, grabe dagsa ng tao. Anong ginagawa ng mga tao doon? Kahit hindi kailangan, kukunin. Bago ipasok o bago ito bayaran sa cashier, sinusort out. Ikaw ngayon namimili dahil huli ka na, wala ka na makita. Tama? Napagpilian na talaga. Sa Pilipinas, ganun din. Imagine mo noong nagkaroon ng huling sale sa SM, kinukwento ko to sa RBP, noong nagkaroon ng huling sale sa SM, ang alam ko sale is Friday, Saturday, and Sunday. Nagpunta kami Sunday. Noong nagpunta ako ng Sunday, pinagpilian na. Pero ito matindi. Ako ay tawag nito, member ng SM Advantage. Mayroon akong SM Advantage card.
Pag pala meron ka ng SM Advantage card, kailangan yung Friday, first 2 hours ng Friday, meron ka pang additional na 10%. Eh nagpunta ako linggo, bibili sana ako ng mga food warmer, yung mga magaganda, yung mga tig 6,000, at 20% discount lang. Hindi masayang yung 10%. So, ibig na bibili ako, dahil sinabihan ako na nagtitinda, hindi tuloy ako bumili. Antayin ko na lang yung susunod na sale. Ano pong pinaparamdam ko rito? When it comes sa sales, minsan hindi mo kailangan, binibili mo. Kaya lang iba po kay Royal. Mas mag-i-aim ka ng mas malaking sale ng discount. Kasi po yung kapalit nito, may kasama negosyo. At iyon yung tuturo ko susunod sa inyo. Nakita mo yung pag-ship from 10% to kailangan maging distributor ka. Pero meron mo ng adlib. Parang icebreaker ba? Kailangan mindsetting. Now, ang pangatlo, kailangan po makapag-avail tayo ng privilege to purchase. PTP. Ulit-ilitin mo yan kasi yan yung mga word na dapat yan yung mga word na dapat mas maintindihan, mas ma-memorize ng tao. Okay, ano ba to? Privilege to purchase. Ang tanong, paano ako makakapag-avail ng privilege to purchase? Dalawang bagay. Di ba yung una, naglabas ka ng 10 SGD? Anong discount makukuha mo? Doon, kailangan magantay ka ng sagot. Clear? Kasi kung lahat ito ay magagaling sa'yo, naintindihan ng tao, pero paglabas ng pintuan, ano nga ba yung discount ulit? Nakuha nyo? Okay, naglabas ka ng 10 SGD, ilang percent? 10%. Ulitin ko po, ilang percent? 10%. Clear? Ang ibig sabihin, kada bumibili ako, discounted ako ng 10%. Good news, ito po. Lahat ng products na bibilin ko, meron kang points na makukuha. Anong tawag sa points na yon? Product, points, value. PPV. Kada binibili ko pa ng produkto, may PPV. At kailangan within a year, maipon ko ang sa SG, 75 lang. Tama ba ito, partner? Hindi po, 150 pa rin. 150 pa rin. Parang mali yan, partner, nagkama din sila dyan. Yes, okay. Pero sa Pilipinas kasi is 150. Yeah, 150. Okay, 150. Ngayon, eto 150 pa rin. Okay? Sabi ko nga, pangalawa pa lang to eh. Eto kasi dinownload ko lang dito. Okay. Hindi ko alam yung isang presentation dyan, yung bago, kung 150 na siya. Doon pareho lang yan. Okay? Now, ano? Kailangan within a year makaipon ako ng 150 PPV. Clear? Ngayon, pagka one-on-one lang kayo, dire-diretso ka lang. RBP, dire-diretso pa rin. Yung iba kasi sa one-on-one, merong alam mo yun, may yung mga mathematician, may mag-a-ask agad ng question. Sandali lang, ano bang bestseller dyan? Sabon. Yung bestseller na sabon, makakailang sabon ako bago ko mabuo yung 150 pp. Sa totoo lang sa Pilipinas, ang computation, para makabuo ka para ikaw makapag-avail ng PTP, privilege to purchase, kailangan mo 275,000. Oh my God. Para makompleto yung... Yes! Kaya kung alam mo to partner, di ba? Mindsetting kasi eh. Ano gusto ng tao? 10 SGD. Para makapag-avail sila ng privilege to purchase. Pero dahil alam mo yung computation on the spot, okay lang yung magbayad ng 10 eh. Why? Kasi yun yung unang step. Di ba? Pero ano dapat? Kailangan dito natin siya may pasok. Now, pwede naman yung shortcut. Ano yung shortcut? Ito yung bibili ka ng product package na meron siyang 150 ppb instantly. Now, ano ba yung product package? Kukwento mo product package. Dito po sa Singapore, 2 ang product package. Sa Pilipinas, 5 yan. Now, maganda rito, tama no? Hindi pa to updated kasi meron tong MPB at saka UPB. Tama. Diba? Meron siyang UPB at saka MPB. So, sa part ng aking presentation, sinasabi ko to. Mamaya po mas maintindihan ninyo dun sa marketing plan kung bakit may mga iba-iba pa pong points. Kasi point system marketing ang ginagamit natin dito. Clear? Point system marketing. Yung binary sir, huwag mo nang sabihin mo. Huwag na. Matching. Yung direct referral, huwag na sabihin nyo. Product package relation. Ngayon pa lang mag-start na ito sa atin para yung mga sumusunod sa atin, yun ang gagawin nila. Membership? No membership. Ang issue rito, bibili ka lang ng product package. Para ako maging distributor, bibili lang ako. Hindi kailangan ng member. When it comes sa membership, walang product yan. Walang product package yan. Magpa-member ka, 2.5, ganun lang. Kung gusto mong bumili ng product dahil member ka, doon ka makakuha ng discount. Sa atin hindi, bibili ka lang ng product package. Clear? Ngayon, sa part ng aking formal presentation, ipapakita ko yan.
since sa Pilipinas ay 5 package, yung option A lang ang babanggitin ko. Sa Pilipinas kasi, 4 na gluta capsules, at saka 44 na sabon, tapos 600 UPB, 300 MPB, gano'n lang kasi. Okay, baka pinagbaliktad ko pa, kasi nakikita ko dapat yan. Okay? Dito, sa option A, pwede mong sabihin yan. Pero pagdating kay option B, nasa iyo, kung gusto mong sabihin kasi dalawa lang naman ang option. Pero dapat mabilis lang. Ngayon, ang maganda rito, aside sa mga package na yan, may kasama. Ano yung other privileges? Sa susunod na ikaw ay bibili 20% discount ka na lifetime. Plus, bibigyan ka ng negosyo. Ito yung 24/7 online independent distributor tracking center. Bibigyan ka 24/7 yan. Ang maganda rito, since internet-based tayo, kahit saan sulok ng mundo, pwede as long na may internet. Now, ano ba itong Independent Distributor Tracking Center? It is a slot. It is a business slot na magmamonitor ng direct na benta mo at indirect na benta mo. Pag sinabing direct, direct sa'yo. Indirect, ito yung binibenta ng mga na-create mong grupo. So, ang tao nakikinig, naintindihan niya, wala pang marketing plan. Kasi dun sa mga terminologies na ginagamit mo, yung mga words na ginagamit mo, mga layman's term lahat. Hindi mahirap ang intindihin. Diba? Inulit natin yung mission ng company, vision mo, mag-create ng grupo. Kaya pagka pinaintindi mo sa kanya, ito naintindihan na niya. Next, ano pa? Other inclusion. Kasama rito yung distributor's ID, marketing tools, at saka audio-visual presentation. Now, sa part ng marketing tools, kasama rito yung bag, corporate folder, product catalog, application form, ID, at saka audio-visual presentation. Now, ako directly sinasabi ko to. Marami po mga distributors dito, yung mga audio-visual presentation nila ay parang wala lang. Mga kaibigan, seryosohin nyo po ito. At para ito maging seryoso kayo, kailangan alam nyo ito. Na paano nyo po ito malalaman. Not all the time may mga product orientation. Not all the time may mga RVP. Not all the time may mga trainings. Wala kang ibang magiging kalaban dito o wala kang magiging ibang kakampi rito kundi sarili mo lang. Pag sinabi mo sa sarili mo, yayaman ka dito, gagawin mo to kasi yun ang gusto mo. Pag sinabi mo sa sarili mong ayaw mo, titigil ka kasi ayaw mo. Ang issue dito, simple lang. Bakit kailangan gamitin mo yung audiovisual presentation? First and foremost, yung mga products, alam mo na ba? Minsan nga, dahil hindi mo alam, sabihin mo sa mga kausap mo, dahil, syempre, gusto mo itong trabahuin ka agad, gusto mo makabawi ka agad. Alam mo ba, pagka ininom mo spirulina, puputi ka. Patay na. Diba? Eh, yung kausap mo, hindi naman mangmang. Pagpasensyahan niyo po yung ginamit ko. Baka sabihan sa'yo, ano ba naman Marvin, nagnenegosyo ka, di mo alam negosyo mo. Pag alam mo na negosyo mo, tsaka tayo mag-usap. So, paano mo ito malalaman ngayon? Kailangan nga, aralin mo muna. Foundation is this business is knowledge. Okay? Ang issue rito, yung audio-visual presentation, anong gagawin mo? Bago ka matulog, naglilinis ka ng bahay, panoorin mo, pakinggan mo. Yung iba, alam mo kung anong ginawa nila? Kinonvert nila ito into MP3. Pagka sila sumasakay ng tren, hindi nanonood sila sa cellphone kung hindi yung RDO, kundi yung product orientation. Kaya nga pagbaba nila ng tren, baliw sila kay Royal. Kaya naman kung bakit sila baliw, payaman naman sila kay Royal. Ano maririnig kayo ng mga tao? Mindset lahat yan. Ano maririnig kayo ng mga umaatid? Grabe ganun pala. Hindi yung pinanood mo si Ding Dong Dantes. Pagbaba mo, naghahanap ka magiging girlfriend mo, boyfriend mo. Nakakalimutan mo, may trabaho ka. Alam niyo po, sa buhay ng tao, necessary na iwasan ng negative. At necessary din na pagalitan mo kahirapan. Sino ba rito yung pagkagising sa umaga excited pumasok sa trabaho? What nice. Dorban. Pag pinag-uusapan, eto pag pinag-uusapan, masaya ka sa ginagalawan mo. Hindi niyo ba napapansin wala yung oras? Ano oras na? Ha? Start tayo rito 4:37 to 4:35. Di ba? Dinner na tayo pizza mamaya. Sige po. Power. Napansin nyo ba? Ganon, magnegosyo kay Royal. Kaya nga dito hindi ka magmamadali. Doon pa lang, sa una pa lang, mahal mo na gagawin mo. Ang tanong, may nagmamadali pa rito. Makikita mo sa tao lang magtataas ng kamay. Tapos pagkaramdam mo na magkakaroon na may tataas ng kamay, sabihin mo diretso, sige po, kung sinong magmamadali, di yayaman. Diba? Kailangan yan, partner. Again, depende yan sa crowd. Anyway,
So, kailangan ng audio visual presentation. Ngayon, eto ang tanong, magkano ba ang product package? Blah, blah, blah. Makikita nila, 589 SGD. Hindi ko na po kayo tatanungin. Hindi ko alam kung tama to. Ano po yan, partner? Pag nabenta mo yan, Yes. tama. Pero pakinggan mo yung RV ko. Oo. Magkano ba ang product package? Huwag tayo dun sa 550. Huwag tayo dun sa mas mababa. Dito muna tayo, mindseting muna tayo. Magkano ba ang product package? Yan po ang worth ng product package. Ang tanong ito, mahal, mura. Ako nasasagot. Mahal siya dun sa wala. Pero mura siya dun sa meron. Pero ang tanong ito, binibenta ko ba to? Hindi ko to binibenta. Yan ang makukuha ko pag binili ko ang product package na yan. Ngayon, when it comes sa business, kailangan maintindihan po natin, umpisa pa lang, unang-una pa lang, walang negosyante na hindi naging utak negosyante. Ang isang negosyante, ang unang-una, ang alam niya, pag negosyo may puhunan. So, diretsahan tayo. Pag maliit na puhunan, anong expect mong kita? Maliit na kita. Pag malaking puhunan, anong expect mong kita? Malaking kita. Pag milyon ang gusto mong kita, anong puhunan ang kailangan mo? Yes. Ang tanong, milyon ba to? Hindi. Pero maniwala ka sa akin, katapat niyan milyones. Okay. Clear? Oo. Pero ito good news. Hindi naman yan ang ilalabas mong puhunan. Mindsetting eh. Huwag niyo sabihin sa RBP, mindsetting eh. Huwag yun. Sinasabi ko po sa inyo. Patay tayo. Ano ba nyo? Lahat na mapagit ko mindsetting dito sa record niya yan, hindi yan ang RBP style mo. Baka nag-present ko, mindsetting. Hindi ganoon. Kailangan lang sa umpisa naka-mindset ang tao. Ito good news. Di ba naglabas ka 300? Anong discount makukuha mo? 10%. Okay. So, ang 10% discount mo dyan, yan ang makukuha mo. So, magkano ilalabas mo? Tama ba yung 550? Ano po? 550 ka Pag walang sponsor. Walk-in. Walk-in. Walk-in lang. Yes. Tama. Pag bumili ka ng direct, Direct. direct lang. Yeah. Tama? Okay. So, pwede yan, pwede yan. Okay. Ngayon, anong importante? Kailangan apply yung RBP ninyo dito kung marunong kayong gumawa ng PowerPoint. Maganda kasi sa PowerPoint. Okay? Ang 550 na yan, tsaka natin pag-usapan kung paano natin ayusin. Ang importante na intindihan nyo itong topic, no? Ngayon, 10% discount ka, tingnan mo, wala na siya, oh. Ano na siya kagad? Kitaan na. Doon sa aking PowerPoint, yung Pilipinas style, pagkatapos kong ipakita yung presyo, ipapakita ko magkano product worth? 16,100. Pero hindi ito ang ilalabas mo. Ang ilalabas mo, 10% discount, kaya nga magiging 14,490. Di ba 300 kasi doon eh, 490. So, ang ibig sabihin, naglabas ka ng 14,490, ang produkto magkano worth? 16,100. Now, ito po pakiusap ko. Ang sabi ng libro, maliwanag ito. Necessary daw na umutang ka. As long na yung utangin mo, mag-generate ng income. Again, mindsetting. Ulitin ko, huwag yun na sabihin nyo, ha? Ang sinasabi ko dito, pag binanggit mo to sa tao, necessaryong umutang as long na mag-generate ito ng income. Hindi ka naman uutang nang dahil sa paganda mo lang, dahil birthday mo. Ang nire-ready mo rito, future mo. Kaya ngayon walang pera, mag-iisip yan. Directly sinasabi ko, siguro bihira lang yung katulad ni na Ma'am Tina na may pera. O kayo, nakaharap ko may pera. Pero mga nasa abroad, kung lalo umuwi, travel, walang pera yan. Huwag mo sabihin, nasa magandang bansa sila. At kailangan naman mag-enjoy ka. Kaya nga kailangan may royalty. Tama ba? Ngayon, anong issue? Magkano ilalabas mo? Kasi dito sa product orientation, dito sa price list, meron na siya 550, walk-in, 495 lang, yung sub-distributors. Okay. Ngayon, ito ulit ang mindsetting. Huwag nyo itong tignan yung presyo lang. Ito na naman ang susunod na mindsetting. Di ba, may sub-distributors price, yung 495. Ito, good news. Ang good news sa negosyo natin, pag bumili ka ng isang package, this is good for one business lot lang. Bakit kailangan bumili ka ng another business lot? Kasi the more na business lot ang bibilin mo, iyon ang multiply na ikukwento o ikukwenta sa kikitain mo. Anong ibig ko sabihin? Ang negosyong to pinattern din katulad ng franchising. Sample. Yung mga establishment dito, 7-Eleven, meron dito, di ba? Palagay mo kumikita 7-Eleven.
Kumikita. Kasi kung di yan kikita, titigil yan eh. Pero marami tao na mag-iisip. Kumikita kayo. Sa Pilipinas, directly sinasabi ko to. Para kumita ang isang 7-Eleven, kailangan nasa magandang pwesto siya. At dahil maganda lokasyon niya, mahal ang renta niya. Tama? Ngayon, tanungin kita, ikaw ba bumibili sa 7-Eleven? Yes. Bakit yes? Kasi sarado na yan talagang pinagbibilan mo. Oo, kailangan. So, last option mo lang siya. Pero ang tanong, kumikita pa rin siya. Mag-iisip na ulit ang tao dyan. Kumikita! Kasi kung di yan kumikita, magsasara yan. Now, eto good news. Hindi kaya mas maganda kung meron kong isang 7-Eleven o tatlong 7-Eleven o 10 7-Eleven? Mas maganda. Ganon din po kay Ryan. Kaya nga lang ang maganda rito, dahil ikaw ay sub-distributor na, di ba? Sub-distributor, naglabas ka 10 SGD, tapos naglabas ka ng 495, distributor ka na. Ilang percent na ang discount? 20. 20. Hindi na 495 ang ilalabas mo, kundi sa susunod, 440 na lang. Balikan ko lang, naglabas ka 440, magkano product worth? 585. Palakpak na, palakpak na ito. Clear? Doon pa lang, wala pang kitaan, hindi na nila nakikita mahal ang ilalabas ng puhunan. Again, benta mo, gusto mo ibenta, benta mo. Pero pakiusap, magtira ka para sa iyo. Imagine, isang taong ka na kay Roya, kumikita ka ng malaki dahil di kayo usan, ang pangit mo pa rin. Masaklap. Saklap yun. Ako So, anong dating? Again, kahit seryoso, malaking pera, magandang presentation. Now, syempre, hindi po itong pampaganda, pampagwapo ang ino-offer ko sa inyo. Kaya kayo nandito ngayong hapon, pag-usapan natin ang totoong buhay. Pag-usapan natin ang kalayaan. Pag-usapan natin ang pera. Mindsetting ulit. Kitaan na pag-uusapan. Now, let's start with direct selling. Sa direct selling, ikaw as a distributor, sino bebentahan mo? Mga kliyente. Diba? Mga kliyente mo. Now, dahil distributor ka, ilang discount ka? 20% ka. So, ang ibig sabihin, sa lahat ng bebentahan mo, yung 20%, yun ang lalabas na kita mo. Now, ang direct selling industry, hindi ko po sinasabing pangit. Pero ako sa Pilipinas, pwede nyo itong gawing sample. Ako sa Pilipinas, dahil matagal na ako sa industry, I've been more than a decade sa industry, pag pinag-uusapan direct selling, wala akong kakilalang yumaman. Kahit ang kausap ko, mga distributor, pinapakiusap nila sa akin na hente, sinasabi ko, yan din ang ayaw sabihin sa akin, na sabihin ko ni So. Totoo naman, di naman sila yumayaman, bakit di ko yung sabihin? Ulitin ko. Okay? Ikaw na bahala mag-edit niyan, ha? Parang nagtitraining na lang ako. Pag gagawin mo ang negosyong Royal, 10% lang ang ibibigay mo sa direct selling. May pera po rito, pero mag-ingat kayo kasi maraming balasura sa tao. Pagkagamit ng sabon, dahil pumuti siya, konti lang, ang naasahan na ata niya, talagang puputi, sasabihin niya sa'yo, may allergy siya nakuha. O kung may allergy ka, soli mo na lang sa naubos ko na eh. Ano ba yan? At dahil naubos, hindi ka na niya babayaran, patay negosyo ngayon. Hindi ko sinasabing pangit magpautang. Pero siguraduhin mo ang pinapautang mo, magbabayad sila. Hindi po tayo ang typical na negosyo na kahit hindi mo kakilala pautangin mo. Kung mahihirapan po kayong maningil, huwag nyo na lang ibenta. Kayo na lang gagamit, gaganda ka pa. Wala ka pang stress. Diba? Pag-usapan natin ang kitaan, 20% discount ka, yun ang lalabas na kita mo. Now, paano naman yung mga sub-distributor? Di ba 10% discount sila? Sino ba ang tanong ang makakakuha ng sub-distributor? Ako lang na distributor. Kung ikaw sub-distributor ka, hindi ka pwedeng kumuha ng sub-distributor under you. Yung distributor lang ang pwede. So, ang ibig sabihin ko, ako distributor, pwede pala akong kumuha kahit gaano sub-distributor? Yes. Again, ang privilege ng sub, 10%. So, kumusta yung natitirang 10%? Sa akin yan, kasi ako distributor nila yun. Di ba? Sabi mo loob na kayo, ha? Saan ka? Ay, hindi, yung kabila pala. Anyway, pag pinag-uusapan sa yung 10%, ngayon itong issue. Ang issue itong, kung ako bibili
as a sub-distributor, kailangan pa bang sumama ang distributor? Umpisa pa lang, kailangan putulin mo na yan. Hindi na kailangan. Kasi bibili ka lang eh. Diba? Ang tanong, pagdating ko dun sa cashier, ilang percent lang ibibigay? 10% lang. Eh, paano makukuha ng distributor yung 10%? Nasa system yan. Automatic nasa system mo yan. Okay? So, naintindihan ngayon na sub-distributor na hindi pala niya kailangan ng oras ng distributor. Clear? So, ngayon, ang tanong, eto. Dahil ako, distributor, meron akong sub, kada binibili ng sub, may 10% ako sa kanila. Imagine may sub ako sa Pilipinas, kada binibili niya, meron ako 10%. Imagine may sub ako ng Dubai, kada binibili niya, meron ako 10%. Iyan ang negosyo ni Roya. Si Jenny po, ang lakas ng paano. Yung isang sub-distributor niya. Grabe. Power yan, ha? Pero ako hindi kikita sa sub niya. Siya lang ang kikita. Pero ito good news. Yung points niya umakyat hanggang taas. Points. Tama. Yung points kasi aakyat yan eh. Hindi lang hanggang sa'yo yun eh. Yung points. Clear? Correct. Para sa MPV, UPV. Yes. Clear. PPB din yun. Di ba may PPB siya? Pagka nakaipon yun ng, alam mo kasi ang PPB, pagka naipon lahat ang PPB natin, let's say nakaipon tayo ng 75, automatic yan. Kalahati ng 150, kikitain mo. Kaya nga minsan, di ba kami dun sa Pilipinas, 2-4. Minsan meron 3,000 ang pairing. Dahil nga from 150, nakapag-add pa sila ng PPB, parang 185. Eh, ilan lang yung 35 PPB na yan eh. Makikita mo yun sa system, yung mga PPB. Napansin mo yung left at saka right, minsan may botal. Yan yan. Hindi naman 0-0 yun eh. Minsan makikita mo 12.5 PPB, pero ito 4,000. Ang ibig sabihin, may tatapatan at may tatapatan niya. Pero dun sa kitaan, dun sa direct selling ng sub to distributor, ikaw lang yan. Clear? Now, yun ang kitaan. Pero syempre, yun yung mga price list. Emphasize mo sa mga makikinig, ito po yung product package natin, at ito yung mga products natin. At ang good news dito, hindi lang yung product package ang merong UPB, MPB, PPB, pati mga products. Mamaya makikita ninyo kung paano yan magagamit. Ang dami kaya natin products. Clear. The next na kitaan, ito yung direct selling program ng product package. Anong tawag sa kitaan? Product package rebates. Ano ang mission ng company? Mag-create ng grupo. Ano ang mission natin? Mag-create ng grupo. Ano ang mission natin? Mag-create ng grupo. Kailangan maintindihan nila yan. Paano ka makakapag-create ng grupo? Mag-invite ka ng kakilala, ipakita ang negosyo. Ngayon, paano pag-i-invite? It needs skills. Ngayon, paano malaman yung skills na yan? Training. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung sistemang simple lang para ikaw mag-invite. Pagka ikaw nag-i-invite, just be yourself. Hindi mo kailangan magsinungaling. At itaya mo sarili mo pag ikaw nag-invite. Paano mag-i-invite? Sa RDO, tinuturo ko to. Pero sa RBP, pahapyon ko to pinukwento. Iba kasi yung RDO eh. Mas malalim yun eh. Sa RBP, tinuturo ko na kung paano mag-sorting. Pagka ikaw mag-i-invite, unang-una mong gagawin, maglista ka ng pangalan. Mga prospects mo. Mga 200 names. Ngayon, sa mga makikinig, sigurado ako ngayon palang may question na sila. 200, ang dami niya. Kung sabihin ko sa kanyang maglista kayo 1,000 na names, yayaman kayo gagawin mo. Kailangan may assurance muna. Di ba? Ako nga sabihin sa akin, kahit 10,000, maglilista akong 10,000, basta yayaman ako. Ngayon, 200 lang po yan. Kailangan kasi sa presentation, pag nakita mo maganda ang dating ng mga nakikinig, kung kailangan mas dagdagan mo, dagdagan mo. Kasi mas malalim yun. Clear? Now, 200 names. Pagkatapos maglista, anong gagawin mo? Kailangan marunong ka mag-sort out. Paano ka mag-sort out? Tatawagan mo sila. Ite-text mo sila. Kung gusto mo mabilis, puntahan mo sila sa bahay. Pero okay na yung tawagan mo lang sila. Sa Pilipinas, ang presentation ko, pag ikaw, ang araw na to, gagawin mo to, tatrabuhin mo to, bigyan mo to ng oras. Huwag mong gagawin na sinabi mo sa sarili mo, gagawin mo si Royal, pagkatapos yung naglalaba ka. Pag sinabi mong araw ng Wednesday, Royal Day yan, gawin mo yan, Royal Day yan. So, anong ibig sabihin? Kung hindi ka nakaline
postpaid, naka-prepaid ka lang, mag-ready ka, bili ka ng 3 SIM, at lahat ng yan, gawin mo, puro unlimited lahat yan. Para kahit magtatawag ka maghapon, hindi ka mag-iisip na mabawasan ng pera mo. Are you with me? Yes. Ganon din dito sa Singapore, ganon ang gawin natin. Mag-alat ka ng oras pagka kay Royal yan. Minsan nga dito, magiging kakompetensya ni Mrs. si Royal. Pero kailangan maintindihan ni Mrs. yun. Kasi pagyaman yun, hindi para lang sa lalaki, kundi para sa iyo din, Mrs. Magswerte mo nga eh. Kasi yung mister mo gusto niya yumaman. Ano mararamdaman ngayon ng baba? Swerte ko pala. Again, mindsetting. Tama. Yeah. Now, anong pinakatrabaho? Mag-invite. Naglista ka, dapat marunong ka mag-sort out. Paano ang sorting? Tawagan mo yan. Huwag mong kakalimutan yung form. F stands for family, O, occupation, R, recreation, M, message. Family. Rekoy, kumusta ka? Okay lang. Mabuti ka pa, okay ka. Ikaw, kumusta ka? Okay na okay ako. Mabuti ka pala, okay na okay ka. Anyway, pre, kumusta ka? Kumusta pamilya mo? Kumusta trabaho mo? No? Pagka lahat ng yan tinanong mo, dyan mo kasi malalaman kung paano ka papasok sa kanya. Kumusta pamilya? Okay lang. Kumusta ang opportunity? Pare ko, alam mo naman eh, tama lang tayo kung kumita. Sakto lang ba? Minsan kulang pa. Diba? Nakita niyo na ba yung nilalabas nilang salita sa Facebook na minsan ang buhay daw ng tao ay coke? No? Minsan sakto daw. Minsan light lang. Coke zero. Diba? Minsan zero. Minsan naman subukan nyo mag-royal. Dito payaman. Nanakuha nyo? Okay, anyway. Pagka kinuwento mo yan, kailangan mag-sorting out ka. Dapat marunong ka mag-sorting out. Alam nyo, sa totoo lang, diretsahin ko kayo. This industry is not for everybody. This company is not for everybody. This is not for everyone, one word. But it's for everyone. 2 words. One who has a small capital but it's willing to learn. One who has a big dream and it's willing to work. One who has a vision and focus on the mission. So the question is, are you the one? Pwede siya. Nakuha nyo? Hindi lahat ng nangangarap, hindi lahat na nagro-royal, yumayaman. Kasi hindi naman lahat ginagawa ang pagyaman ng sistema. Si Royal nandyan. Yung turo nandyan. Ang tanong, yung tinuturo ba, gagawin mo ba? Di ba? Now, eto ang issue. Paano ba mag-sorting? Bakit nakakapagod minsan? Kasi di ka marunong mag-sorting. Paano ba mag-sorting? Simple lang, tawag ka. Message. Di ba? Tapos na lahat. Kailan ang day off mo? Lahat. Message mo ngayon. Parikoy, sa totoo lang, naghahanap ako ng kakampi na gusto mabago buhay. Pwede kasi directly, hindi siya. Pwede directly siya. Naghahanap ako ng seryoso sa buhay na gusto mabago buhay niya. Anong ibig sabihin? Yung gustong yumaman.